Have you ever used something for a purpose it wasn't made for? It usually doesn't end well, and it definitely doesn't work at its best. Romans 6 verse 13 says, "Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness." Think about that word, instrument. In Greek, it actually translates to a tool or a weapon. Every single day you get to choose who gets to use the tools of your life. Are you handing your hands, your mouth, and your mind over to negativity, gossip, and anger? Or are you handing them over to God to build people up? You aren't stuck in your old ways anymore. You've been brought from death to life. So, what kind of instrument are you going to be today? Let's choose life. Three things need to be said about sin. And this poem to Romans chapter 1 to 4. Sa Romans chapter 1 to 4, pila na nako ni balik-balika pagbasa, nakita naton the sin of the unbelievers, ang sala sa unbelievers, and the sin of the gitawag self-righteous kagitawag yang religious people. Entonces, ang sala ya waay ni gipatawad. Waay ni gitawag girespeto. Kag makita naton ang nagakatabo karon sa bilog nga kalibutan. I would like to quote again ang natabo sa purpose-driven church. Derek Warren. May mga nagtuon nga nasubong sini. Nga madisgrasya pagali ang tao nga may purpose. Kagdayon, suno sa sini nga mga teologyan, bisan nakabalo ka kano sa purpose sa Dios. Nakabalo ka na sa katuyuan sa Dios sa imo kabuhi. Pero sa kung manlakaton ka nga magbitbit ka sa sala, the purpose sa Dios, mangin null and void. Palagpakan na ito na gino. Mangin wala sing kahulugan sa imo kabuhi. Ito kaya ang purpose sa Dios, ma-destroy lang kung ara ang presensya sa sala. Madinalagon lang kung ara si Kristo Jesus nga nagaupod sa imo. Palagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, kung ato na ito sa introduction, sa Kapitulo 6, it is a master and ruling power. Hindi ta maglawlaw sa sala. It is a master and ruling power. Amo na nga masiling ka nga, daw ang tao budlay hilwayon sa iya bisyo. Budlay hilwayon sa sala. Budlay hilwayon sa iya gitawag nga mga kinaiya. Tungod kay ang sala iya, a master and a ruling power. Sin is not done away with or destroyed in the believers. Si zero lang ta. Hindi lang ta let us be honest. Ako, kita, we are not exempted to commit sin. Everybody sin. Muna nga siling pa sa Ginoo kay Cain. Cain, ang sala parehas sa mapintas ka sapat nga nagahukmong sa imo ganahan. Cain, kinahanglan dag-on mo siya. Ang nakaproblema kay Cain, kay iya giatubang ang sala without just any assistant sa Dios nga naghambal sini sa iya. Palagpakan nato na Ginoo. Lain si Cain kaysa ato nga mga matuod nga Kristohanon. Nakadiparata nga gahukmong ang sala. Nakadiparata nga sa palibot ang sala. Pero ang pinakanami kung Kristohanon ka, waay naggamiton ang sala sa imo tungod kay ang imo parte sa imo lawas, imo na gi-offer, gi-presentar, kagidonate sa Ginoo subong nga gamiton. Pagpagkanda to na Ginoo. Dayon, it is still active and can still endure. The believer is to fight
against its pull. Kagdayon, the body is not the source of sin. But the Bible says, and man's experience prove that the body is the instrument of sin. Ang lawas ni mo, hindi ini ang source sa sala. Pero, kung kaisa, ang imo lawas, parte sa imo lawas, gigamit nga instrumento sa sala. Kagdayon, the organ which sin uses to manifest and satisfy itself. Amuni ang bahin sa imo lawas nga din mo manifest kag magpakita ang kasalanan. Kagdayon, kung palayon nun ta, the body is under the heavy influence and the severe power of sin and corruption. So much that the sensual appetite of the body tend to enslave the soul and lead men to sin, even against its bitter judgment. Dumdum ko sa akong classmate. Pagklasbitanay namon, Rinaldo pa ang iyang ngalan. Pagbalik niya rin sa Manila, hindi na Rinaldo, Ria na ang iyang ngalan. Kagdayon, sincero siya nga nagsiling. John, damo kami. Nagasulod sa simbahan madomingo kagahibi kami. Gapangumpisal kami. Pero, hindi na mo mapungan ang pagbutong sa sala sa dira-ara na kami sa guwa sa simbahan. Kag naglantaw ko sa iya, kag sa nagtuon ko sa Biblia, nasala siya. Kay nagdangop siya sa gahom, kag bulig sa reliyon. Kay kung nagdangop lang siya sa kay Ginoisus, hindi siya makasiling nga waay siya sing kusog kag gahom sa pag-atubang sa sala. Pagpakan na ito na Ginoo. Siguro ang problema niya, pareha kay Brad Leo. Pero tungod. Si Brad Leo, gusto na kong gagamiton ang iya kabuhi. Kag padayon ta nga nagapangamoy. Pamangkuta siya. Gakatublag siya sa iya kaluyahon. Kung madistansya siya kay Kristo Jesus. Palpakan na ito na Ginoo. Pila na ito siya gipawali dire. Maumpawan siya kung mupalapit siya kay Kristo Jesus. Palpakan na ito. Ito sis, ang solusyon sa sala, hindi kay ang edukasyon. The more you educate a sinner, the more he become a clever sinner. The more you educate a religious person, a sinful religious person, he will automatically become a religious sinner. Ang kahiluwayan lang naton, ara lagi kay Kristo Jesus. Pagpakan naton na Ginoo sila. Dayon, therefore, the believer is to strongly exhorted to resist. Gitudluan ta to resist. Gitudluan ta sa pagtindog sa principle of resistance, hindi according sa gitawag niya sa nagligad nga diin mga katuigan nga diin may gitawag sa theology the covenant of works. Nga ang ginugatan-aw sa imo mahimo. Pero sa covenant of grace, diin ta nangin ara ang Ginoo wala galantaw kagapabaya sa aton sa pag-atubang sa sala, kundi ara sa sasulod naton agud maka-overcome ta sa sala. Palakpakan naton agad.
And that is the problem of modern Christianity. That is the problem of the modern Christianity. Tandaan ninyo nga kita nagatindog sa gitawag pagtulunan kag doktrina nga isa lang katao sa universe kag sa sini nga kalibutan nga nagtuhaw. Amo gani ginganlan siya the Son of Man. Anak sa tao. Kag ini amo si Kristo Jesus, kag amulan ni siya ang nagmadinalagon sa sala. Palakpakan na to na ginausa. Kag dayon kita nga nagtapik sa iya. Sa doctrine sa mystical union, hindi na ta dinaog-daog sa sala, kundi may kusog na ta sa pag-atubang sa sala. Tungod kay si Apostol Paul nagsiling, do not sin reign in your mortal body. Hindi pagtugti nga maghari ang sala sa imo tungod kay may connection ka na kay Kristo Jesus. Palpakan na to na Ginoo. Ito says, kung imo lang taon sa nagligad na ton, sa dira nga may kaangtanan ka kay Kristo Jesus, kinahanglan mahibalo ka, nga diin gibutang ka sa posisyon, subong nga gitawag yan, nagtapi ka kay Kristo Jesus, nga may mahimo ka nga hindi mahimo sa mga tao nga wala kay Kristo Jesus. Pagbaga na to na Ginoo. Hindi ka pariya sa mga tao na sa guwa nga may connection kay Kristo Jesus. Hindi ka pariya sa mga tao sa guwa nga way gapangamuyo kag nagapalapit ka nag-alagad kay Kristo Jesus. Lain ka sa ila tungod kay ang imo gialagad nga Kristo Jesus makasarang ni sa pagsustain sa imo, makasarang ni sa pag-apin sa imo, kag makasarang ni sa paghatag sing kusog sa imo sa panahon sa kabudlayan. Amo na nga gitan-aw naton ang gitog mga translasyon. Gitan-aw naton Kagdayon, kung imo tan-aon aton ginigibasa, ano ni nga mga translation? Do not offer any part of your body to sin. Hindi pag-i-offer. Ang bisan ano nga bahin sa imo lawas, agud nga makasala. Do not yield your members an instrument of unrighteousness to sin. Hindi pag-itawag yan nga, hindi pag-i-yield, hindi pag-itugyan ang bahin sa imo lawas, agud makakomitar sing unrighteousness to sin. Kagdayon sa translation, do not give your bodies, hindi ihatag ang imo lawas, agud himuon nga instrumento o wrongdoing. Kagdayon ano pa nga mga translation? Do not let any part of yourself for bad purpose. Everybody say man. Bi mo lang sa nagtuon ko sini, I would like to be honest sa inyo. Ako mismo nga nagtuon sini, nakahibi ko sa Ginoo. Ginoo siya do kaklaro ang imo hambal. Stop constantly placing your members or body as tool of instrument of injustice. Do not use any part of your body to anything wicked. Ang Tagalog yan nagsiling. Ang tinagalog bala ko ginigikopya. Agud nga maintindihan tani, basahon na ton. Huwag ninyong ihandog. Paskugunta, inyo ko makondra, klaro ang kondra, sound? Okay. Baskugunta, kay klaro, baskugan nyo sa loyo. Huwag ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalaanan. Ngunit, ihandog ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos na buhay mula sa patay at ihandog ninyo ang inyong bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng katuwiran para sa Diyos. Ano ang imo parte sa imo lawas? Parte sa imo lawas, imo kamot. Everybody say amen. Kag kun ang hambal sa Biblia, maghambal gani ka nga kamot, nagpaintindi ni sa imo binuhatan. Everybody say amen. Kagklaro katama direkta ang hambal
ni Apostol Paul pagi sa inspirasyon sa balang espiritu ngang imo kamot hindi itugyan sa pagkuti sa sala. Everybody say amen. Si Watchman ni nagsiling. May membro sa gitawag yang little flux dito sa China diin ang ngalan sa ilang grupo. Sa nagsakay sa train, kangay magsakay ka sa mga barko, sa amon sa una, sakay kami sa naglayas kami Los Negros, sakay kami. To kay edukado na kami sa Ridog, sa Pusoy. Edukado na kami. Nagsakay kami. Baw purting na mong ka. Na-enjoy kami kay pirting sugal dito sa barko. Ang amon gitawag yang handom nga manaog kami, nga damo kami kwarta kag makadaog kami. Nanaog kami sa pantalan sa Davao nga ang nabilin nga kwarta inugbakal na lag-alupi. Pero laini nga Kristohano, siling ang sa tren nagsiling nga samtang gadlagan ang dito sa China ang tren tungo kay agod nga pagkuha sa kalaay sa biyahe, gihagad siya kulang isa ka gitawag nga puntos ang sugal. Pwede ka? Sabi mo lang siling ang Kristohanon, hindi na ko kahimo kay way na ko kamot. Siling ang buang maninga tao. Ara, hindi ka man pungkol. May kamot ka man. Isa, hindi na nako ni magamit. Kay natugyan ko na sa Ginoo. Kagamiton lang ni nga kamot kung ang Diyos ya magamit sini. Pila sa aton kamot ang ginagamit naton sa hindi maayo nga galamit. Everybody say. Kadayon, kung parte sa lawas, ang imo tiil, ano ang kahulugan sa imo tiil? Nagkahulugan ni sa imo journey. Tuki sa pagmata ni mo, may laktan kagid. Kag ang pinakatahom nga journey nga imo intindihon, nga ikaw nagpanglakaton, halin sa gitog pagkatao from the womb to the tomb. Nagpanlakaton ka, halin sa pagkatao mo, halin sa sabak sa imo iloy, nagpanlakaton ka pagkadto na sa lulubngan. Everybody say amen. Ano man kalangay, ano man kadali, imo makita, masugot kagag sa indi, makakadto kagid sa imo destino. Pero sa imo pagpanlakaton, ang Ginoo nagsiling, nga diin parte sa imo lawas, ang imo tiil. Hallelujah. Instrumento ni ang imo tiil. Hindi ka kalambot rin sa simbahan kung imo makita o ay ka nag-inisit sa paglakat pagkanto diri. Pasalamat ko kay ito, tarok. Bisag isa na lang tiil, gasimba. Palakpakan na ito na Ginoo. Kadamo, kompleto tiil, pero ato dito sa wide direct. And that is design of journey. Diin ini nga tiil maglakat panahon sa Domingo. Diin ini nga tiil maglakat panahon sa Lunes. Ang pagpanlakaton bala sini nga tiil, imo makita nagapakadto bala sa kadayawan sa Ginoo. Nagapakadto bala sa kahimayaan sa Ginoo. Ang pagpanlakaton sini nga tiil nga gigamit mo sa journey, nakapasubo sa naglantaw nga Ginoo nga naghatag sa imo tiil. Plagpakan na to na Ginoo sa. Ang imo mata, parte na sa imo lawas.
Pagi sa imo mata, makita mo ang matahom nga gitawag mga butang sa sini nga kalibutan. Makita mo ang katahom sa pagbutlak sa adlaw. Makita mo ang katahom sa pagtunod sa adlaw. Makita mo ang gitawag ang panganod sa kalangitan. Pero ano ang imo ginalantaw? Base sa imo cellphone, mga bold. Brother, say, mga telenobela. Nagisinganan ako ng ako mga bata-bata to Prayer Mountain. Hindi ka mo magpatama kayo. Just apply the principle of moderation. Tungod kay, kung kaisa madaran ka mo, nga makita ninyo, nga ang bilyonarya, na naminyo sa makililimos, ang bilyonarya, mga CEO sa gitawag yang mga dagko nga gitawag yang kumpanya sa gitawag dito sa Europe, imumkit naminyo sa janitor. Kagdayon, way ka nahandom nga makabiya sa kapigaduhon, way ka nahandom nga makabiya sa gitawag imo kahimtangan. Tuki nagpaabot ka nga may bilyonarya nga magpalapit sa imo, utod kagabiyan, hindi pag-intuay imo kaugalingon, telenobela na, palakpakan na to na Ginoo, hindi na matabo, scripted na, hindi na matabo. Everybody say, ang habal-habal driver, nagminyo sa principal sa gitawag eskwelahan, nga gwapa pa. Hindi na. Nga, hindi ka magtulok ka ngay sina. Tuluka ang plano, tuluka ang binuhatan sa Dios. Tuluka ang katahom sa imo palibot. Tuluka ang gitawag mga suba nga nagadagayday nga matinaw. Tuluka ang mga panganod. Tuka ini ebidensya ni nga ang Diyos nga nagtuga sa universe. Isa ka matahom nga Diyos. Pagpakan na ito lagi. Tulok ka sa katahom. Kung kaisa nga itong ginalantaw ang negative. Uy, ta nagsiling nga dito maglantaw negative. Tungkol ang tanan sa palibot, negative ni. Pero kung ang imo pagtulok ara sa Ginoo, makita nimo nga ang negative nga ara sa imo palibot, even ang negative nga imo na experience will be turned into positive kag mangin man dinalagon ka. Everybody say amen. Palihog ibalik ang kwan. Ibalik niyo tayo itong mga translation before we move further. Do not use any part of your body to anything wicked. Kadto ka sa prisuhan. Pamangkuta. Nga ara sila da. Nga ara sila da. Ito gigamit nila ang bahin sa ilalawas. Gi-offer nila, gi-presentar nila, agud gamiton sa kalautan. Kung nakalambot na sila, sa ato na lambot, hindi na makalambot sila. Tugkay imo makita iya, ang matuod na Kristohanon, imo makita, gigamit niya ang tanan niya para sa kadayawan sa Dios. Palapakan na ito na Ginoo. Kadayon, si Apostol Paul was so honest. Inilang nga kapitulo, inilang nga chapter. Imo makita gibalik-balik niya ni. Makita nimo nga imo makita kung aton gitawag sinsiruhon pagtuon. Ining gitawag ya offering yourself, yielding yourself, presenting yourself, giving yourself to be an instrument of righteousness. And do not allow that any part of your body be an instrument and tools for wickedness. 5 kabalik-balik ni. Versikulo 13, kung may Bible ka mo. Versikulo 16, versikulo 19. These are considered as active and operative words. Aktibo ni. Aktibo ni siya.
Tugay kahibalo si Apostol Paul nga din even Christ, si Kristo Jesus gid nagpaandam na sini. Amo na nga sa tong Birnes nagsiling ko, hindi ko magbiya sa gitawag giya pirme nga para sa akon. Kuan na immortal na nga halambalahanon. Repetition is necessary when there is truth. Repetition is necessary when there is beauty. Repetition is necessary to establish truth. Nagibalik-balik gid. Ito kaya gusto ni Apostol Paul nga i-inculcate, isilsilgid sa hunakuna sa Kristohanon. Ini to importante ni, to bahin ni sa ikaluwasan. Pagpakan na ito na Ginoo. Makato kita, ano ang opinion ni Kristo Jesus? Ligaran ta na kay Seneca. Makato kita, malaktod na lang ta sa Mateo Kapitulo 29, 5:29, hantod sa 30. Aton anay ligaran ang hambal ni Seneca kag ang hambal ni Billy Graham. Basahon na to. Ha? Gani, mas kugunta, gani, kung ang imo tuo nga mata, amo ang kabangdanan nga nagapakasala ka, lukata ini kag ipilak. Everybody say, kung ato ni interpretahon sa pisikal, puro tabulag. Na, damo lukatunon sa aton, kay sige ta magtanaw sa mga butang nga di makapahimaya sa Diyos. Anong buti pa ngomsin? Ano pa? Mas kugunta, kay maayo pa nga madula ang isa ka parte sa imulawas, ang kumplito ang imulawas, puro ipila ka man lang sa impyerno. Kristo Jesus na niya. Tukay sa diri sa kalibutan, nakita niya ang kabangdanan sa pagpakasala, ang lawas sa tao, nga sagrado ang lawas sa tao, nga ginhimo suno siya dagway, ginangin instrumento sa kasalanan. Amo na nga, nagpakamatay gid sa krus, nagsaka sa krus. Agud nga, hilwayon ta sa sini nga kalalatan sa pagkamakasasala. Anong hambal niya? Versikulo 30. Arina. Kung ang imo tuo nga kamot, amo ang kabangdanan nga nagapakasala ka, utda ina, kag ipilak, kay maayo pa nga madula ang isa ka parte sa imulawas, sa kumplito ang imulawas, pero ipilak ka man lang sa impyerno. Wow. Giripit ni. Sa kaduhan ni ibalik yan ni sa amog yapon nga libro sa Mateo. Anong hambal dito sa 18? Arina, gibalik. Ito si sincero ang Diyos gid sa sining nga gitawag, sincero si Kristo Jesus sa sining nga isyu. Tug isyu na ni sa kabuhi nga way katapusan. Anong hambal diri? Balikod na to. Kung ang imo kamot o kung tiil, amo ang kabangdanan sa imo pagpakasala, utda ina kag ipilak, mas maayo pa nga isa lang ang imo kamot o kung tiil, pero may kabuhi ka nga wala sing katapusan. Palakpakan na to. Sang sa duha, ang imo kamot o kung tiil, pero ipilak ka man lang sa kalayo nga wala sing katapusan. Versikulo 9. Kag kung ang imo mata, gibalik naman. Ito si repetition is necessary. Kung ang imo mata, amo ang kabangdanan sa imo pagpakasala, lukata ina kag ipilak, mas maayo pa nga isa lang ang imo mata, pero may kabuhi kang wala sing katapusan sa duha ang imo mata. Pero ipilak ka malang sa kalayo sa impyerno. Sa isa ka libro ha, kaduha isulit. Kag
Kagdayon, gisulit naman liwat. Lain na mga writer. Ano ang hambal sa Marcos? Si Apostol Mark. Anong hambal niya? Kung ang imo kamot, ari na, liwat naman. Basahon ta. Kung ang imo kamot, amo ang kabangdanan sa imo pagpakasala, utda ina, mas maayo pa nga isa lang ang imo kamot, pero may kabuhi ka nga wala sing katapusan, sang duha ang imo kamot, pero makadto ka malang sa impierno, ang kalayo, didto, indi gid mapatay. Kagdayon, may sugpon. Kung ang imo tiil, amo ang kamangnanan sa imo pagpakasala, utda ina, mas maayo pang isa lang ang imo tiil, pero may kabuhi kang wala sing katapusan. Sang sa duha ang imo tiil, pero ipila ka sa impierno. Versikulo 47. Kag kung ang imo mata, amo ang kabangdanan sa imo pagpakasala, lukata ina, mas maayo pang isa ang imo mata, pero masakop ka sa paghari sang Dios. Sang duha ang imo mata, pero ipila ka lang sa impierno. 49. Amo ning pinakabudlay. Ang mga ulod dito wala sing kamatayon, kag ang kalayo wala nagakapatay. May question sini. Namangkot. May ulod bala nga maka-sustinir sa pagkabuhi sa kalayo? May ara ang ulod nga taga-kalayo? Everybody say, imo makita yan. Kung may ulod sa gitawag yababa na, nga nagsustinir siya pagkabuhi, tungod kay imo makita, ulod siya sa baba na. Kung may ulod sa gitawag ya mais, nga nakasustinir siya pag-istar, tungod kay taga-mais siya. Ini ang hambal, gina suwa siya gabinutig. Nga din may ulod nga taga-kalayo, kag ining taga-kalayo, nga ulod, wala si kamatayon, nagaut-ut ni sa mga tao nga wala nagkabuhi, suno sa kabubuton sa Diyos. Everybody say amen. Galing kay pinakabudlay na ni Iwali. Amo gani na nga, ang mga extreme prosperity preacher, ginaabulis ni, agud ang tao, hindi madlok. Ginailisan katawhay ang pagpangalagad, hapos ang pagpangalagad, what you see you get. Ang imuhando matuman, ang pagpangalagad hindi kangay sila. May mga butang kung kaisa sa imo kabuhi nga ang imuhandom nga gamiton, ang imuhandom nga hikapon, hindi na imo mahikap tungo kay hindi makapalipay sa Dios. Pagpakan na to na Ginoo. May kung kaisa nga, you must apply the principle of self-denial. To kay may kung kaisa nga may nabatian ka nga din, naibalaan nimo nga hindi na bagay nga imo ipasulod sa imo na kakasing-kasing. To kay hindi na makapalipay sa Diyos. Pero ano ang extreme prosperity preacher? Ang mabatian, puro makanami, puro makapagana, puro mga matamis nga pulong. Utod kagabyan sa Christianity, kinalamahibalo ka. May mga matamis nga pulong, pero may mga pulong nga mapait. Kag ining mapait, amo ni mag-ayo sa imo kabuhi. Palpakan na to na Ginoo. Tanawan ng tao nga sige lang kaon tamis, diabetes. Ano ang ginapakaon? Marguso. Agod us-us ang sugar. Ito si sa kabuhi na ton, kinalamahibalo ta, in the pursuit of serving God, hindi tanan matahom ang imo maagyan. Hindi tanan nami ang imo maagyan. Paagyon ka sa Ginoo sa kapait, paagyon ka Ginoo sa kalisod, paagyon ka sa kalisdanan, tug ka ipakita niya nga da sa kalisdanan, dibilupo niya ang imo kinaiya. Palakpakan na to na Ginoo. Nagmeeting kami sa akong pamilya, nagsiling, isa sa akon, nablos nagsiling, Choy, sabi mo lang ini mo mga parinti, mo hinablos mo, giunay kas ni daw. Kung nining, hindi na ko pagsugiri. Kay before pa na ni mo gihambal, nakabati na ko na. Kagipatawad na ako na naghambal. Kagbisang pag gani naghambal sina, ginabuligan pa na ako. Utod kagabihan, amo nang kabuhi. Hapos bala. Kagdayon, kung imo tanaw padayonon na to.
before kita magparty. Karon na day. Balik ta tay sa kay Seneca. Anong ambal ni Seneca? Niya, one of the greatest philosopher sa history. There is a progression of sin. Maghambal gani kaga progression, nagpahibalo na nga gapasunod sa pag-abot, gatubo, gasanyog. Number one, ang sala. It is a desire. It is a desire. Sa Biblia, way sala nga way handuma, way aksidente sa sala. Everybody say. Lantawan niyo ang Genesis. Sa nakita ni Iba, kanami sa bunga sa prutas. Gidesired niya nga kaon. Paano niya gikaon? Ang instrumento amo ang yakamot. Kagdayon, it is, second is meditation. Sa dira nga maghandom ka sa pagpakasala, pamalandungan mo na. Preparahan mo na pagi sa pagpinsar. Amo na nga kung sugarul ka, kung may mga pista, ang imo gipinsar ang kapital. Kung gitawag ang istiil gaagi, imo makita sa gabi pagapinsar ka na. Muna nga, kunoy ka inugtaya, igo ka lang masinggit, anong nagwa? Ang koridor po nga nakahibalong ngoy kay kwarta, labutawon ka lang sing ang nagwa puti. Tukay, there is, in every crime, it is premeditated. Kung sala ng hambalan niya, ang dason sina pamalandong gid pagpinsar. Dayon is to encourage yourself. Is to encourage yourself to do it. Kung kay imo nagihandom, gipamalandungan nimo, gi-encourage nimo imo kagalin, himuo nimo, and that is action palapakan naton. I-encourage mo imo kagalingon. Everybody say man. Kung may kanta sa aton nga, dunan go with me, yet still ay palo, pwede ni mo ma-apply diri. Bisa di ka mo mag-upo, di muon ko ni. Because that is the nature of sin. Kagdayon, ano pa ang makanto kita sa kon? Si Billy Graham. Akong gikot isa sa iya mga mensahe. Sin breaks fellowship with God. Kag may example siya, true to life experience. Sila is a little girl committed a certain offense, and when her mother discovered it, she began to question her daughter. Sa nahibalaan sa iloy nga, naghimo sa sini nga kasalanan, kakalautan, imo makita, gi-question niya. Immediately, ang iya bata nga babae lost her smile. Dula dayon, nagkurisong day ang naong. Kagdayon, cloud darken her peace. As she said, Mother, I don't feel like talking. Way na ko gana makighambal sa imo.
Amo ni siling ni Billy Graham niya. Kagdayon anong sugpon niya. So it is with us when our fellowship with God is broken by sin in our lives. Kung magsulod na ang sala sa atong subong nga Kristohanon, way na tagana makighambal sa Diyos. Everybody say amen. Hindi ka naganahan, bisan sa pagsimba, hindi ka naganahan gani sa devotional, hindi ka naganahan sa prayer meeting. Tungod kay ang sala yang makapakuha ni sa imo gana. Kung nara ang sala, always you lose your spiritual appetite. Bisa ta ka pastor di sa group of churches kasi Domingo way na sa gawali bisa sinon lang ipawalihon tingala ang kongregasyon nano subos ni man di naman ta kabati suwalin pastor man nga sa akon siya gitungkad sincero nga di nakita na kon nga hindi na siya magwali kay nahuya sa Diyos. Nahuya sa Diyos. Hindi na siya kabatas nga samtang gawali siya ang ikonsensya. Hindi na wala na siyang kalino. Ang iyagihambal hindi na matuon. Ang iyagihambal always alibay and excuses to defend himself. Kag nadugay, hindi na siya nami. Everybody say, man. Kag dahil sila pa ni Billy Graham, imo makita, we do not feel like talking to him. If we do not feel like praying, it is probably a good indication that you should start praying immediately. That is his advice. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang matuod na Kristohanon sa mabatyagan niya nga din imo makita may nag-cross na sa iyag gitawag sa iyag relasyon sa Dios kag sa siya hindi na maglangay way na gaatrasar gapalapit na sa Dios kag naghinulsol na kag dayon nangita na naliwat sa pahiyom sa Dios paagi sa pagpaubos sa pagpangamuyo palakpakan nato na Ginoo. Ito kay ang matuod na Kristohanon, imo makita ya hindi nila huglaw. Ano gani ang aton? Pila ganito nagtambong sa fasting and prayer? Ansap ko doon nagtambong sa fasting and prayer gapon. Pensap salamat yun. Hindi mo ya. Okay? Ano ganing kumpisalta? Malakay chapter, ano gani ito rin? Ang atong teksto. Job Kapitulo 11, 12 hangtod sa 13. Ibalik lang. Tandaan ninyo, way be ko nalipat. Damo biata. Na, ano gani? Wild donkeys do not since their nature and become friendly. And if fools do not change their nature and become wise. Ano ganun kung pisalta? Sino ang maupod sa aton nga hindi ta gusto mangin wild donkeys? Ang sabi ka mo. Hindi ta gusto mangin wild donkeys nga hindi gusto magliwat ang batasan. Everybody. Hindi gusto magliwat nga mangin friendly. To kay ining wild donkey niya, hindi ni lahog-lahog, bayulinti ni. Si symbol of violence. Kagdayon, gihimo ni supar nga example, ang buang-buang do not change their nature and become wise. Ang buang-buang nga tao, hindi na sa gusto magkambyo. Hindi na sa gusto mag-alam. Kagdayon nagsiling ta, hindi kami gusto ng mga wild donkeys. And that is a declaration. Gialay na to ng aton ko galingon.
dira sa plano sa Dios. Tungod kay hindi ta mga buang-buang, mga wise ta tungod kay mga anak ta sa omniscience God, the all-wise God. Palakpakan nato na Ginoo. Biya mo lang kung mag-uyat ka sa gitawag yakupa karon, gipakamatyan ka na mo. Anong hambal ni Apostol Paul? Kumbinsido kami nga may isa nga napatay. Kag kung may isa nga napatay, nag-upod kami sa iya kamatayon. Nga nag-upod ka. Kung ikaw na bautismuan, imo gitugyan, ang imo kaugalingon, nag-upod ka. Hindi ba lang gidala ka dito sa dagat kung sa suba? To kag-desire ka nga makaupod sa simbolo, sa identity sa iya kamatayon. Amo na nga imo makita pagsiling dito sa pastor ganina, nagapati ka bala nga si Kristus, nagapati ka bala sulod sa imo tagipusoon, kag nagapabutyag ka paagi sa imo baba nga siya Ginoo alang sa paghimaya sa Dios nga amay. Nagapati ka sini, masili ka, nagapati ko. Gani kay nagapati ka, ako magabautismo sa imo sa ngalan sa amay. Sa anak nga mo si Kristo Jesus, ang anak sa buhi nga Dios, kag sa ngalan sa malang Espiritu Santo. Then, ikaw ka, paigdaon ka, nagpaintindi, kumbinsido ka, nga may napatay para sa imo. Kag si Apostol Paul nagsiling, kumbinsido kami nga may napatay para sa amon, tanan, kag sa inyo man. Kagdayon kumbinsido kami nga mo pagkabuhi hindi na para sa amon kaugalingon kundi para sa iya nga napatay gilumong kag nabanaw para sa amon. Palakpakan nato na Ginoo. Hindi ka na. Tandaan mo ni, hindi ka na. Kung tuod-tuod lang bala ang imo pagpalapit sa Dios, hindi ka na tao sa panulay, tao ka na sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kay tao ka na sa Dios, imo makita ang Ginoo nagakuman sa imo, nagaayo sa imo, kay hindi pagitugyan ang imo kamot, hindi pagtugyan ang imo tiil, hindi pagitugyan ang imo baba. Muna nga, may mga Kristohanon nga hindi magidali naghandom gid nga maliwat. May mga Kristohanon nga pirti ka himalikas. Kasi ko diputa. Abi mo lang, nagpasalamat ang pastor tungkol kay hindi na diputa, diputs na lang. Kasi kung linti, hindi na linti, lightning na lang in English. Ang gitawag iya, ang pirmi gagwa sa baba, nga yawa, yawir na lang. Yawir. Nabuhinan. Nakahibalo kita nga din imo makita iya na ta sa Ginoo kag dayon may ipahambal ang Ginoo sa ato. Palakpakan nato na Ginoo. May ipahambal ang Ginoo sa ato. Lain na ta. Malakyas giwali ni Nitsing. Malakyas kapitulo 3:18. Rin. Tanawa. Amo ni. Hindi ka magsiling nga. Parihap ako sa wala nagapangalagan. Hindi. Giinto lang tayo sa tanan sina. Tuhuwi ang pulong sa Diyos. Kaya amo ni mo identity. Palakpakan na ito na Ginoo. Basahon ta. Kag sa liwat. Paskugon ta. Kag sa liwat. Makita sa mga tao ang kinalain. Paskugon ta. Sa liwat, makita sa mga tao ang kinalain sang matarong kag sa malaot. Ang kinalain sa nag-aalagad sa akon kag sa wala nag-aalagad sa akon. Palakpakan na ito ng Ginoo sana. When I was in the training school, isa sa mga brilliant writer, gidiskusan ni, ano ang kahulugan nga utdon mo ay mukamot? Kagdayon, sa diri nako, way nako dito sa training, nagdungag ko tuon. Dito ko no sa isa sa gitawag Haiti,
nga lugar, may gitawag dito nga gitawag puris crab. Ano na nga klase sa crab? Ano na nga klase sa daw gitawag yan nga daw gitawag daw kasag o daw alimango daw gitawag ya ano ni dato sa Prayer Mountain ang kagang. Hindi na siya magtinir dito sa dagat. Gitawag ng ngalan sila ko nagsala Meleo nga klase sa gingalan ng Meleo nga klase sa kasag sa gitawag ya crab. Gatakas na siya dito sa kwan. Sa gitawag ya sa libon sa medyo lasang. Kagdayon gikwan sa mga zoologists gimonitor ni nga klase sa kasag. Gimonitor ni nga klase sa crab kung kagang. Nga tungod sa gitawag ya gasaka sa dito, kung kaisa kasabod siya sa mga makasalabod nga mga tanom sa kwan, sa gitawag ya nga salasang, kung kaisa, gitawag siguro, ini gitawag ya nga mga gitawag ya magapo siya sa mga balagon nga budlay bugtuon. Pero may teknik ni nga kasag. Agud makapauli sa dito, sa iya gitawag ginhalinan sa baybayon, imo makita sa dira nga masangit ang iya kuyamoy, imo makita ginaunay niya pagbalik. Ginaunay ya. Kagdayon, imo makita iya bisan kulang si kuyamoy, makalambot gid siya sa iya puloy-anan, makalambot gid siya dito liwat sa gitog baybayon. Kagdayon ang pinakatahom amo ni. Sa gilantaw sa mga zoologists, ini nga klase sa crab, imo makita iya wise nga klase sa crab. Nga nakahibalo siya, nga bisan mabali ang iya kuyamoy, kag makalambot lang sa dito sa gitog baybayon, sa iya gipuloy-an, imo makita may panahon nga din gatubo liwat ang bag-o nga kuyamoy. Everybody say amen. Kay balo bala ka mo? Siling pa ni Brian Billy. Sika ng example. Insya. Paano mo utdon ang imo kamot? Paano mo i-apply ni? Siling pa niya. Saya eksperyensya, kag siya pagtuon. Kung gusto ka kuno nga paralisahon ning imo kamot ni, tilawi higot, hugta paghigot ang lastiko. Nga pareha ng lastiko ginagamit sa tirador, hugta pagayo. Hindi pagtuguti nga siling pa ni Brian Billy nga ang sirkulasyon sa dugo maglagan diri sa imo gitawag ipon. Kagdayon, ining imo kamot maparalisar ni. Kag dito sa Mindanao, I really may mga tao dito nga dito nga may banakon dito, may king cobra, may mga malala nga mga bitin dito. Kag ang mga swito na nga kung makagdan sila, preparado na sila. Kay hindi ka nakaabot mo. Banakon makakuan sa imo, minutos ka lang, tumba ka na. Pero ang iban sila nagabalon sing gitawag yung daw lastiko sa tirador. Nga panahon nga makagdan sila sa tiil, imo makita ila na pikitan. Ila na hugton pagpikit. Para sistema makantan sila dari sa kon, ila na hugton diri nga hindi ang bino makasaka. Kagdayon imo makita iya, way luoy-luoy, ila na disdisan ang kinagtan. Kagdayon patuluon ang dugo hangtod nga maguwa ang binom. Kagdamo sa ila ang nakalambot sa ospital. Kangay sina.
Kung lanay nga, puti kanabaw nga ilustrasyon. Pero ang punto diri amo ni, mautod lang, madula lang, kung pamatian ta ang gusto sa Dios nga hindi siya gusto nga magtinir na nga kinaiya sa ato. Di ba? Kung may magdayon sa imo balay nga hindi ka nakauyon, ano imo himuon? Idiyahan mo na nga mahalin sa imo balay. May dito sa Prayer Mountain, may pastor ta dito, alis Mindanao. Purti ka pala away. Purti ka buisit. Agwanta mo na nga ang kanoon niya, iya tig-angon, isabod sa manok. Nagsiling ang mga kaugdanan dito niya. Brad, kung magtinir nila kami ang mahalin. Naglibo ko. Kagdayon, wisdom nag-abot. Tawag ko dito sa Oriental. Siling ko nga, i-relocate anay ni siya. Kay maayo ni mag-urgan, maayo ni sa gitara. Dito sa District 1B, way maayo kayo. Giplitihan ko siya, kagdayon. Dito siya nagtinir. Nagpaintindi niya nga kung hindi ka na namian, idiyahan mo na nga makuha, plakpakan na ito na ginuusan. Kaangay sina nga ito kinaya. Sa dira nga makabati ta sa pulong sa Dios, kag sa dira nga din, hatagan ta sa balang espiritu sing enlightenment, nga maintindihan ta ang plano kakabubuton sa Dios. Hindi na ta namian sini nga mga butang. Pero hindi na automatic. Sa sini nga passage siya, imo makita, hindi na automatic. Tukay may proseso nga agyan. Kung halin sa desired, pagkato sa meditation, pagkato sa aksyon, amupod ang makabuo sa aton, handumon naton, kag pamaladungan naton, kag dayon, mataw ni dra sa realm of reality. Pagpakan naton na Ginoo. Ano ang versikulo 1 kag 2 sa kapitulo 6? Ano ang hambal? Sa Roma. Before ta magpartik. Ano nga hambal niya? Karon bag-o na ang aton kabuhi. Karon ano ang aton masiling? Magpadayon ba kita sa pagpakasala? Kung magadungag pagid ang bugay sang Dios sa aton? Hindi gid. Hindi mahimo nga magpadayon kita sa pagpakasala kay napatay na kita sa sala. Entonces, ang Roma Kapitulo 12, hindi ni lahog-lahog. Hindi ni kagitog lahog-lahog nga apil ni Apostol Paul. Mas kugonta. Gani, mga kauturan, tungod sa kaluoy sang Dios sa aton, nagapangabay ako sa inyo nga ihalad ninyo inyo kaugalingon bilang buhi nga halad sa Dios. Itugyan ang inyo kaugalingon. Itugyan ang tanan ninyo sa pag-alagad sa iya, suno sa iya luyag, amo ini ang husto nga pagsimba sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Ano kuno husto nga pagsimba sa Dios? Nga magamit sa Dios ang imo tanan da sa pag-alagad sa Dios. Magamit ang imo kamot sa pagpalakpak. Magamit ang imo tiil sa paglukso. Magamit ang imo gitugbaba sa pagdayaw. Magamit ang imo dulungan sa pagpamati. Magamit ang imo mata sa pagtanaw sa katahom sa pulong sa Dios. Kada yun, nagpakiluoy siya po, sa kaluoy sa Dios. Sabi mo lang, Ari. Ari ang gitawag niya, John Wesley's Commentary on the Bible. Kag sa kapitulo 6, siyado katahom ang iya deklarasyon. Nga sa dira may willingness ta sa pag-alagad, hindi ta pagpabayaan sa Dios, palakpakan nato na Ginoo. Hindi magpabaya ang Diyos. Hindi magpabaya. Amo na nga siya Apostol Paul nagsiling, I can do all things through Him who strengtheneth me. Mahimo ko nga mga butang, pagi siya nga nagapabakod sa akon. Pero mahimuon nga siling pa niya, versikulo 2.
Hindi ka mo magsunod sa paginawi sa mga tao sa sining panahon. Tugutin ninyo ang Diyos, bag-uhon niya ang inyong hunahuna para mahibaluan niyo ang kabubuton sa Diyos kung ano ang maayo, kagusto, kagunanugid ang iya nagustuhan. Plagpakan na ito na Ginoo. Na kita tanan wa exempted. As we go on serving God, we keep on desiring ano ang gusto sa Diyos. Ano ang luyag sa Diyos. Ano ang ipahimo sa Diyos. Amo na nga sa magakadto ta diri, sa magakuha ta sa kupa, kagitawag iya sa tinapay, tandaan mo ni nga ini nagsimbolo sa pagbakal sa ato. Ini nagsimbolo nga binayaran ka na. Paying with a ransom. Sa dason nga huibis dre, may sibinsiing na puta. Dumdumo na po naton ang gitawag iya kamatayon sa Ginoo. Pero initanan nga mga butang. Manginway pulos ni kundi natong talupang doon. Ano kabilidon ini nga mga butang para sa ato? Ano kamahal ini? Siling pa ni Apostol Paul, ani Apostol Peter, ginluwas ka mo hindi sa bulawan, hindi sa manggad, hindi sa silver, kundi imo ginluwas ka mo pagi sa hamili nga dugo sa kordero nga ginpaagay dito sa krus. Abi mo lang kung imo lang taon iportray ang gitawag ya kamatayon ni Kristo Jesus. Lain ang gitawag ya nga inang gitawag makita naton sa salida, hindi na tuman tungod kay ang tanan nga bahin sa aton pagkatao nga makasasala nahukman gid. Abi mo lang ang gitungtong nga korona hindi tugaan. Kag ang koronang gitungtong si ulo, may gitugtong may mga matalom nga tunok. Nga sa dira nga gidasok to sa iya ulo. Imo makita naglambo to sa iya bagol-bagol. Kag dayon nagatulo ang dugo dira sa iya mata kag naong. Gailig to. Hindi na magkadiamo ang itsura. Nga, giangko niya ang silot nga aton untani. Ano ang makasasala na ito nga bahin? Ang atong hunahuna. Kagang bayad sa sala, ang makasasala nga hunahuna ang kamatayon. Amo na nga, kung giangko niya ang aton kamatayon, giangko niya ang aton makasasala nga hunahuna, kagang silot sa makasasala nga hunahuna. Palakpakan na ito na Ginoo. Tanong na ang dugo na nalaytay sa iya gitawag. Na imo makita iya ang kamot niya ginlansang to. Hindi na masunod karon. May kuan naman karon, may taltal naman siguro. Hindi na masunod. Kaysa una ang si Ginoong Hesus ang gitaltal ra suwayang. Karon niya italtal ang taon ra sa irkon. Sa una si Ginoong Hesus singgit giuhaw ako karon da na sa irkon. Ang singgit ng gitaltal nga gitugnawan ko. Hindi na masunod. Once and for all na nga din ang kamot niya gidlansangan, ang kamot nga magkasasala giutod paagi sa paglansang agud hindi nakahimo. Nagpaintindi si Ginoong Hesus mismo, imo makagidemonstrate niya how to apply siya ginhambal nga kung ang imo kamot gani gitawag nga among kabangdanan sa imo kasalakin nahanglan imo ni parilisahon kag patyon. Kag dayon dito sa cross makita nimo nga ginlansangan ang iya kamot. Muna nga bless gi ko sa sambal sa isa ka teologyan, may isa lang nga pauyaton mo sa gahom nga di mag-abusar ang Ginoo.
to kay linansangan ang kamot. Palakpakan na to na Ginoo. Nga gaabusar ni mga world leader, gaabusar ni ang mga gitog mga pangulo sa mga nasod, ang mga hari sa sini nga kalibutan, to kay hindi linansangan ang kamot. Diba di siya? Amo na nga humlad ang kamot. Nag-iimbitar siya, come. Do not be afraid nga lansangan man ang imo kamot. Kay mintas nga hindi maparilisar. Pagi sa gitog sa krus, ang aton binuhatan, hindi kita kabuhat sing maayo. Plakpakan na to na Ginoo. Ang tiil. Hindi ka lakat tungo kay imo magtagid lansangan. Amo na nga sa pagkabanhaw ya, way makabuot sa iya. Gasulod siya sa gitawag solido nga mga kwarto, mga gitawag yung mga gitawag kwarto nga made up of solid material, tungod kay waay na sing makapugong, tungod kay imo makita tapos na ang sakripisyo, kaginbanhaw na siya halin sa mga patay, kagbuhi isa karon sa pagbulig sa aton, buhi siya nga may tiil sa pag-upod sa aton, buhi siya nga may kamot sa pagsapnay sa aton, buhi siya sa paghatag sa mga pagkinahanglan naton sa tunga sining miserable nga palibot na to. Amo nang pinakatawom sa sining nga Ginoo. Muna nga sa mag-ambit ka, mag-isip ka. Masikon ang imo gigamit nga kamot karon. Imo makita iya. Pagkatapos uyat ka sa tinapay kag skopa, uyat naman dito sa panahor. Uyat naman sa sala. Utod kagabyan. Tandaan na to ni. Budlay ni nga mensahe sa makasalandad ni nga mensahe. Damo ang hindi namian siya. Pero may mga panahon kung kaisa nga ang hindi na to namian, pamatian, amo ng bulong sa aton balatian. Plakpakan na to na Ginoo.